Okay. Okay, so good evening sa inyong lahat. Bale, sagutan natin yung ating seat work sa logic circuits and switching theory. Ito yung bale second seat work na to. Ano? So, sum of products and product of sum. So, ito yung ating sasagutan. Z is equal to not A, B plus C not D plus BD. Okay, so dito kasi, kunin natin yung canonical form niya or yung dapat makompleto natin yung literals niya. Ano. Okay, so let's start. So, Z is equal to not A, B plus C not D plus BD. So, dito, kunin natin yung not AB. Okay? So, kumpletuhin natin yung not AB. Pag kinumpleto natin to, mangyayari dyan, not A, B, C. So, dadagdagan natin ng C, tapos not A, B, not C. Okay? Tapos, ito naman, siyempre, kulang pa tayo ng mga D sa kanya. So, itong not A, B, C, sa not A, B, not C, ay kompletohin natin. Ano? So, gawin natin, dagdagan natin ng D. Okay? Not A, B, C, plus not A, B, C, plus not A, B, not C, plus not A, B, not C. So, ano yung mga kulang sa kanya? Yung D, ano? So, dalawang D yung kulang. So, D ito, tapos not D. Tapos dito naman ay D uli, tapos dito naman not D. Okay? So, kompleto na yung not AB natin. Tapos kasunod natin, yung CD naman, ano? So, yung CD, kompletohin natin yung CD. So, B muna ang lagay natin. B at saka not B. Okay? Tapos, kompletohin naman natin itong mga to. BCD plus BCD plus not BCD plus not BCD. Teka, parang mali yata. So, not D dapat yun. Ano? C not D. Not D, not D. Not D, not D. Not D, not D. So, BC, not D. So, dalawa yan. Ano? Not BC, not D. Not BC, not D. Okay, so A naman, ano? A, tapos ito ay not A. A, tapos not A. Okay? So, last is yung BD naman, ano? Kompletohin natin si BD. Dagdagan natin ng C. So, B, C, D, tapos B, not C, D. Okay? So, kompletohin natin. BCD siya, plus BCD, plus BCD, plus BCD. So, yung una ay parehas wala. Lahat sila ay walang overbar. Yung pangalawa ay may overbar yung letter C. So, lagyan na natin ng A. A, not A. Tapos A, not A. So, may mga magkakatulad ba tayo? Okay. So, lagyan natin ng mga number. So, this is number 7. This is 6. This is 5. Ilan to? 4. Ito ay 15 minus 1, 14. Ito ay 6. Ito ay 8 plus 2, 10. Ito ay 2. Ito ay 15. Ito ay 7. Ito ay 15 minus 2, 13. Ito naman ay 101. So, 5. Okay? So, alin dyan yung mga may tulad-tulad? So, yung 7, wala, tatanggalin natin yung 7. Yung 6, tanggal din. 4, 5, 6, 7 ang matitira. 2, 4, 5, 6, 7. So, ano pang ito?
5. Wala rin to, tanggal. Kasi magkakatulad na sila kaya tinatanggal natin. So, mangyayari dyan, Z pala, of ABCD is equal to itong mga to. Dapat kompletohin natin. So, 2 muna. A, B, C, D lahat. Ilan ba sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam ano? A, B, C, D. Siyam na ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bali siyam lahat sila. Okay? So, kung siyam lahat sila, number 2 muna. Ito muna, number 2. Tapos 4, 5, 6, 7. So, itong tatlo meron. Tapos 10. Okay, so parehas yung B at saka D. Tapos 13. C na lang ang meron. Tapos 14. D lang ang meron. Tapos 15, okay na. So, Z of A, B, C, D is equal to summation of 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15. So, therefore, Z is also equal to yung product of sum natin equal to product of 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Napahaba yung aking Okay. So, pagka sinulat naman natin, inire-write natin yung lahat ng Z. So, dito ko na lang ilagay sa taas kasi wala na akong sulatan dito. So, Z of A, B, C, D sa product of sum natin. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa pala to. Kulang pa ito ng 12. So, 10, 11, 12 pa pala. Okay? Ito dapat yan eh. Okay? Z of A, B, C, D is equal to bali pito. A plus B plus C plus D plus D times, pare-parehas lang yan. Saka na lang natin lalagyan mamaya ng overbar. Times A plus B plus C plus D times A plus B plus C plus D times A plus B plus C plus D. So, 5, 6, laging nawawala yung plus. Lagyan natin ng plus. Ito yung pampito. A plus B plus C plus D. Okay. So, mangyari, lagyan na lang natin ng mga overbar. Kapag product kasi, itong A plus B plus C plus D, ito ay equal to 0. So, yung may overbar, yun ang bibilangin natin. 0, 1, okay, 1 yan. So, kung alin yung may overbar, yun ang 1. 3, alin ang 3? 1 plus 2, 3. Yan. Tapos, 8. Alin ang 8? Ito. Tapos, 9. 1, 0, 0, 1. Tapos, 11. Ang 11 natin ay 8 plus 1 plus 2. Yan. Tapos,
12. Ang 12 natin ay 8 plus 4. Okay? 8 plus 4. So, yan na ang ating magiging sagot sa letter sa Z. Okay? So, next is yung ating f of x, not x times y plus y times z. Next slide. Next slide tayo. Okay. So, ito naman yung next slide. Next slide. So, f naman, f is equal to not xy plus y times not c. So, kumpletuhin natin siya. Mas madali naman to kasi f is equal, 3 variables lang siya. Plus y times not c. So, not xy, okay, lagyan natin ng asterisk. So, not x, y, z plus not x, y, not z. Tapos, at y not z, siya ay y not z plus y not z. So, lagyan natin ng not, x muna, tapos not x. Okay. So, alin dito ang hindi magkatulad? Ang magkatulad, not x, ito. Ito magkatulad to. So, anong number niya? Ito ay 3. Okay. Ito ay 2. Ito ay 6. Okay, so we can say that f is equal to not x, y, not z plus not x, y, z plus x, y, not z. Okay, so ito yung ating f. Ano? And f of x, y, z in terms of min terms, this is summation of 2, 3, 6. Okay. So, pagdating naman sa product of sum, so this is equal to product of, kung ano yung nawawala dyan, 0, 1, 4, 5, 7. So, ito naman, pwede natin siyang i-rewrite as f of x, y, z in terms of product of sum. So, kumpletuhin natin yung ating mga variables. Pag adin natin, x plus y plus z times x plus y plus z times x plus y plus z times x plus y plus z. So, 5 yan, di ba? So, lagyan na natin ng overbar. So, 0. So, ito, 0 na to. 1. 1 ito, 1. Yan ang 1. Tapos, 4. Ito ang 4. 5. 1, 0, 1. Tapos, 7. Ito, lahat meron to. Okay, so, ito na yung ating f of x, y, z. Okay, so, in product of sum, ano. So, this is POS, and ito naman yung ating SOP. Okay, sum of product of sum. In terms of min terms, ito yon. In terms of max terms, ito yon. Okay? So, we can go to the next slide. Ilalapat naman natin siya dun sa summation of min terms. So, lagyan natin ng summation of min terms. Kapag kasi min terms, ito, meron tong m sub o, m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub 4, m sub 5, m sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so ito yung ating mga min terms, ano. So, ano-ano ba yung mga meron tayo dito sa min terms, sa
f of ABCD natin. Ano yung minterms natin? Ano? Kanina, summation of minterms natin ay 2, 4, 5, 6, 7. Okay. So, bakit meron agad 7, 10. So, bali ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlo pa. 10. Ano pa yung kasunod natin? 11. 11 nga ba? Tingnan ko lang 13, 14, 15. Okay. 10, 13, 14, 15. Okay. So, yan yung summation ng minterms natin dun sa ating ginamit kanina. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15. So, lagyan natin ng mga 1 yan. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15. And the rest are zeros. So, ganito ang paggawa ng truth table. Ano? Tapos, pagdating naman sa max terms, ito nga pala ay ABCD. So, lahat yan may overbar. ABCD. Ganyan, Lahat merong ABCD. Para mailapat natin yung summation of products natin. Ito yung mga product, ito yung mga terms natin. Ito yung mga min terms. Lalagyan natin ng overbar. So, lahat dito ng 0, may over, So, tatlong 0 ito. Tapos, excuse me. Tatlong 0. Tapos, 0, 0, 1, 1. Ito yung 3. Ang 4 ay ito. 5, B at D. 6, BC. 7, tatlo. 8, ito lang ang meron, A lang. 9, 1, 0, 0, 1. 10 ay 1, 0, 1, 0. Yung lahat ng may 0, lalagyan natin ng overbar. Okay? 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. And the rest is, lahat po ay wala nang overbar yung dulo. So, ito yung mga summation of min terms. Okay? Pagdating naman sa max terms, capital letter naman tayo. M sub O, M sub 1, M sub 2, M sub 3, M sub 4. Capital letter lahat ang ginagamit. Pampatagal din to, So, pinapasulat yan lahat. M13, M14, M15. So, max terms naman to. And then, ang mangyayari dyan, kung ano itong mga nakalagay dito sa, kung ano yung mga output mo na 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Yan din yung output sa max terms. So, naiba lang dyan ay yung itong mga terms, A plus B plus C plus D. So, lahat yan, merong ganyan. So, pare-parehas na naman to pagdating sa lahat ng ating ginagawa. So, sa mga susunod, mahalaga na lang ay yung output mismo. Kaya lang, kailangan nyo ring malaman yung mga may overbar dito. Ano ba yung may overbar dyan? Mamaya malalaman natin. Susulat ko lang muna itong A plus B plus C plus D. Pero naisulat ko kanina ron sa sum of product yan. Sa product of sum pala. So, dito kasi kabaliktaran ang mangyayari. Hindi na natin kung alin yung 1,
siya ang gagawin nating may overbar pagkadating sa max term. Okay? So, sulat ko lang muna lahat ng A plus B plus C plus D. Dami, ano? Lahat pala, hindi ko na isinulat, ini-type ko na lang. So, lagyan natin ng mga overbar. So, since ito lahat 0, so, walang may overbar. Dito may 1, ito lang. Ito ay number 2. Alin yung number 3? So, CD. Number 4 ay bilang. 5 ay B at D. 6, alin ang 6? Alin ang may 1? Ito, B. B, C. Okay, alin ang 7? B, C, D. Alin ang 8? A. 9, 10. Ang 10 ay 8 plus 2. 11, 8 plus 2 plus 1. 12, 8 plus 4. 13, 8 plus 4 plus 1. 14, 8 plus 4 plus 2. And then, M15 ay lahat meron. So, yan na yun. So, ito, pagka meron na kayo dito, tama na to. Pagka yan, kompleto to. Yan. And then, 0 tong mga to. So, tinatamaan ko na yan. Okay? So, ito yung ating pagdating sa truth table. Dito naman, f of x, y, z naman is equal to summation of 236. Tanda ko 236. Okay, so lagyan natin yung 236. So, lagyan ko muna ng minterms. M sub 0, M2, M3, M4, M5, M6, M7. So, 1, saka 2, at saka 6. Okay. So, yan. So, meron na tayo na minterm, saka yung max term natin. Sulat na lang natin yung max term. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. So, yan na yung ating truth table. So, kapag yan, check na yan, tama na yan. Sinusulat lang dito yung XYZ, tapos dito XYZ din. So, ito yung ating mga magiging output. Pagka meron ka ng output na ganyan, tama na yan. Okay? So, next is the truth table. So, truth table tayo. F of F, Z nga pala yun. F ang nasusulat ko. Z of A, B, C, D. So, lagyan natin dito ng yan. Paano natin siya isusulat sa truth table? A, B, A, B, A, B, A, B. C, D, C, D, C, D, C, D. Okay, so lagyan natin ng mga overbar. Yung tatlong magkakasunod, meron, tapos huli. Tatlong magkakasunod, meron, tapos huli. Dito, ang meron ay 0, 1, 2. Okay? 4, 5, 6, 7. Tapos, 8, 8, 9, 10. So, 10 dito. Meron tayo 10. Okay? 11, 12, 13. Mali. So, 0, 1, 2, 3. So, 2 meron. 4, 5, 6, 7. Meron. Okay? 8, 9, 10. Meron. 11, wala. 12, wala. 13, 14, 15. Lahat meron. Okay? 13, 14, 15. So, the rest are 0 na. So,
So, paano daw magbilog? So, binibilugan ko muna yung obvious na obvious, ito. So, Z is equal to C not D plus, ito obvious na obvious din ito. Not A, B. So, isang diretso lang. Tapos, dadalawa na lang matitira, ano? So, pwede bang bilugan yung dalawa na lang? So, kung meron siyang mga kasamang iba na magiging apatan siya, pwede. So, kaya binilugan ko na rin itong pang-apatan niya. Ito. So, ano yung magiging combination niya? So, B, at saka D. Plus B, D. Kung mapapansin nyo, ito yung ating given, ano? Okay? So, kapag ito na yung given natin, so, check, correct na tayo dyan. Tama na yan. So, check na yan. Yung kasunod, f of x, y, z. Okay? F of x, y, z. So, meron tayo ditong x, y, x, y, x, y, x, y. Tapos z. So, not z to, not x, not x, not. Okay? So, this is equal to 2, 3, 6, ano? Summation of 2, 3, 6. So, lagyan natin yung lahat, ano? So, pakita ko muna sa inyo yung mga 0. 0, 1, 2, 3. So, meron yung 2, 3. 2, 3. Okay? 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung 6. Okay? So, lagyan na natin ng 6. Tapos, yung iba ay puro 0 na. So, F is equal to ilan? So, bilugan natin to. Obvious naman to. Not xy. Not xy plus, ito naman kabila. Y not z. Y not z. Okay, so ito rin yung ating given. So, tama na rin yan. Ano? Okay? Tapos, alamin naman natin mamaya kung paano natin siya i-drawing. Okay? Using universal gates. Okay? So, dito, stop muna tayo.